ang unang nakapanood nito ha? Lahat ng dito ngayon sa kick-off. Dom, we begin with you. Hi everyone, I'm Dom Correlia. Grabe naman ang baba naman ang boses nito. Good afternoon to everyone. This is my first movie, so I'm feeling very blessed and very honored to be part with a wonderful cast and directors and staff. So my reaction to the trailer, sobrang dream come true ko to kasi gusto ko maging part of a movie, an actor, so very blessed. Feeling very blessed today. Thank you, Dom. Raph, ikaw naman. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. My reaction to the trailer is, Noong una, akala ko parang strange frequencies ulit kasi gumagano'n-ganon yung ilaw. Pero nakakatuwa kasi I'm part of this wonderful cast and syempre MMFF, so it's such an honor for me to be here and working with these people. Thank you, Raph. Alexa? Hi everyone! Thank you so much for being here sa lahat po ng press. Ayan, nung napanood po namin yung trailer, ang reaction ko, na-excite ako para sa mga taong bayan na mapanood yung pelikula namin kasi punong-puno ng pagmamahal ngayon this Christmas ang aming movie para sa inyo. Thank you, Alexa. Kokoy? Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa pagbigay ng oras ninyo sa amin dito ngayon sa kick-off. Sobrang Paskong Pinoy, yun yung feels kagad at puso. So, nakaka-excite. Excited ako maparoon ng lahat. Thank you, Kokoy. Angel? Hello po! Good afternoon everyone. Salamat po sa oras na binigay ninyo ngayong araw. Nakakatuwa, nakaka-excite na mapanood ang trailer ng Reconnect. And I can't wait for everyone to see it. Talagang makikita mo na may enjoy ng lahat dahil ramdam na ramdam mo ang diwa ng Pasko. Thank you, Angel. Calvin? Ayun, meron na pala. Sige, thank you. Yun, ang masasabi ko lang, ako po si Kevin Miranda. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa time ninyo. And ang masasabi ko nung napanood ko yung trailer kanina, masaya ako na naging parte ako ng isang malaking mensahe na pelikula. Kasi every time nanonood tayo ng MMFF, medyo nakukulangan tayo sa gustong i-deliver or sa gustong ipahatid ng mga pelikula na pinapanood natin. Pero ito kasing Reconnect, all in one. So lahat ng genres, kumbaga, lahat ng emosyon, may matatalakay at makaka-relate tayo ngayon. Mga Pilipino, kasama ng ating mga pamilya, mga kaibigan. So walang pinipili yung pelikula namin, kaya salamat dahil naging parte ako nito. Yun lang masasabi. Thank you, Kelvin. Vance? And maraming salamat po sa pagpunta dito at sana marami pa pong makaalam ng pelikula naming Reconnect. At sa reaction ko po sa trailer, ayun, sobrang na-excite ako na makita yung pagkaka-connect ng mga storya at kung paano itinahin ni Direk Jake Castro yung pelikula. Yun po. Thank you, Vance. Matthew? Ako naman, ang reaction ko siguro ay dream come true at napaganda ng ensemble ng cast. I mean, I'm very excited to see this in the big screen. I'm sure all of you guys are also excited na makita tong pelikula. Cassie? Of course, thank you to our friends from the press for being here. I hope you guys also enjoyed the trailer as much as we did. And ayun, very excited and napaka-heartwarming to watch the trailer, and I'm very excited to see how the characters can reconnect with one another. So, ayun, I hope you guys are also very excited to watch kasi I promise po that you will learn a lot from this movie and it's very relatable. Nakakahubad po siya. It's giving you all. Okay, that's all. Thank you. Baka may masabi ka bang marami masyado. Zoren? Si Zoren. Let's give the mic to Zoren, please. Yes, hello, good afternoon to everyone. Thank you for coming here and salamat din sa Reality for having us to be part of this movie. Reaction ko sa trailer, you know, as an actor, you do scenes, pero once na connected na lahat ng mga pyesa, doon mo lang ma-appreciate yung gawa ng kabuuan ng mga artista. So ako na-appreciate ko ngayon yung hirap ng mga
artista, you know, para ma-connect mo yung mga schedule ng mga to namin. Napakahirap, but with patience, of course, and cooperation of everyone, natapos din yung pelikula. And judging by the trailer, very promising. So, yan po, maraming salamat at sana tangkilitin po natin ang Metro Manila Film Festival this year. Mina? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you po so much for being here. Reaction ko, ganun din. Kasi ang daming emotion. Ganun din yung reaction ko. Parang ikaw! Kasi diba, kasi talagang in time for Christmas, mararamdaman mo talaga yung spirit of Christmas when you watch the trailer. And I think kami lang yata yung entry sa Metro Manila Film Fest na talagang inaano yung theme nung Pasko. And alam naman natin na kahit anong mangyari, parang gagawin talaga natin para makapiling yung mga mahal natin sa buhay, yung pamilya natin. Just in time for Christmas. And nakakatuwa lang kasi ano nga bang gagawin natin kapag nawala na tayo ng internet? Kasi naging parte na yan ng buhay natin, ng trabaho natin. So, nakakatuwa, nakaka-amaze, and very thankful din ako na naging part ako dito sa movie na to. So ngayon, nasan si Derek? Ito na nga, tatawagin na natin. Direct Jade Castro is here. Join us! Hindi pwedeng wala ka dito, Derek. Nasaan ka na? Sa gitna na raw si Derek. Ayan. Mamaya ko na mababatiin si Derek. Di ba? Bigyan natin siya ng moment si Derek. Derek, I like your forma. Thank you, Mina. Maraming salamat. Charlie. Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng media friends natin nandito and mga content creators. Salamat po sa oras nyo. Ako masasabi ko po sa trailer, tulad na sinabi ni Cassie, very heartwarming. Tulad na sinabi ni Ate Mina, pang-pamilya. Walang naubos yung sagot namin talaga. Pero totoo, pang-pamilya talaga siya. And very, Paskong-Pasko yung feels. So, yun lang yung mapagmamalaki namin talaga na ito yung saktong-sakto sa Pasko. Yun po, yung pelikula namin dito. Salamat. Blythe? Wala, naubusan na ako ng adjective. Lagot. Nagamit na nilang lahat. But thank you so much po for choosing to spend your afternoon with us. Maraming salamat. When I watched the trailer kanina, it felt so good kasi ngayon ko lang siya nakita ng isang buo. Actually, at connected na, no? Connected na lahat. First time ko lang din na makita yung ibang co-actors ko sa movie na to kasi hindi kami nagkita-kita. Right. So, kanina, ngayon ko lang na-appreciate yung kanya-kanyang arc ng bawat actor. And bigla ko din na-imagine na, oh my gosh, ganito nga nangyayari tuwing Pasko, no? Ang daming story na dapat nakikwento. Correct. And I'm really excited para sa inyong lahat na mapapanood nyo to. So, yes, Merry Christmas po. Naubusan na po ako ng adjective. That was a good answer. Thank you, Blythe. Tita Glo! Yes, everybody has said everything I want to say. And thank you very much for all being here. And I'm so happy to be in this movie. Thank you, Tita. Direk Jade, nandito ka, umabot ka, Direk. Bati ka sa kanilang lahat, please. Hello, everybody. I'm so happy. Parang umanda ng family reunion. Kasi hindi kami lagi nagkakasama sa shoot, no? Iwan-iwan minsan. So, ito, very rare moment na magkakasama. And I'm so happy. Sino ba namang director ang hindi matutuwa pag ganito yung cast ko? So, akong excited while working on this movie and I'm very happy. I'm excited for all of you to see it. Pero Direk, what's your reaction hearing their reactions to Reconnect? Masaya ako kasi masaya kayo. Gusto ko masaya kayo natin. Saka for the record, this is the first time na nakakasama-sama kayong lahat. Oh, wow! So may mga days na magkakasama yung... Ayoko i-spoil. Okay. Pero yung magkakasama yung iba nila. Right. So this is a moment. And Gerald, please! Wala na ako sasabihin, MJ. Now, paano ba? Well, una-una marami po salamat sa pagpunta. Thank you for coming. And sana po ay tulungan nyo kami ikalat ang magandang balita, ang magandang storya about sa Reconnect. You can see how beautiful the cast is. This is my first venture as a producer. So more than just acting, it was an amazing learning experience para sa akin. And to be able, actually tama, ngayon na kami nagkita-kita ulit. But behind the scenes, like, inayos yung schedule ng bawat artista, yung promo, it was a great, stressful experience. But
You know, kilala mo ako MJ, I'm always up for a challenge, and 20 years na po ako sa industriya. I'm always looking for something new. But again, marami pong emotions ang mararamdaman ng audience through this movie. It's a very relevant because it's about anong mangyayari sa ating lahat kapag nawalan tayo ng internet 10 days before Christmas. Diba? Alam natin gano'ng kahalaga ang internet ngayon sa buhay natin, ang Wi-Fi. That's why it's called Reconnect. Reconnecting with our family members, with our loved ones, with our friends, with our enemies, sabi ni Tito Go, diba? And reconnecting with yourself. Reconnecting with yourself. I think yan ang pinaka-importante. Diba? We become so busy posting and trying to get validation from our audience, nakakalimutan natin yung sarili natin and the people around us. So, sana po ay, well, sa trailer pa lang, ang dami ng emotions eh. But I promise you, the movie is amazing. So, sana po mapanood nyo. Sana mapanood nyo lahat ng entries. All the entries are beautiful, lahat ng movies. Pero syempre ho, unahin nyo pong Reconnect. At dali ng buong pamilya. That's the most important thing. Pati mga kapitbahay. Oo. Kanina nga I was talking to Carl of Lunchbox. Sabi ko sa kanya, what if yung media day natin walang internet talaga? May signal jammers and everything para ma-feel natin talaga how it feels like, even for an hour or so, how it feels like na walang internet. Okay, may regalo kami sa inyo. Nakita niyo ba yan? Nakita niyo ba yan? Meron kami dyan. Those gifts are specially for you. At related yan sa mga characters ninyo. So open it! Open it! Open your gifts. Wala daw bawian? Oo daw, wala daw bawian. Inyo na yan. Tinan niyo yung ano. Okay, so yung mga nakuha niyong mga gifts is related sa inyong mga characters. Okay, Direk, meron ka rin gift. Ito, iakit natin yung gift ni Direk. Aba, meron din siya para sa kanya. Okay. Direk, may gift ka, Direk! Merry Christmas! Ang laki. Alam mo, perfect. Today is December 1st. Yeah, it's the first day of December. So perfect kickoff ang Reconnect. Okay. Nabuksan nyo na ang inyong mga regalo. Sino gusto mag-react sa regalong nakuha niya? Who wants to say something? Sa mga nakuha niyong regalo. Je, ano nakuha mo? Isang matchbox galing kay Charlie. Itong kotse nito ay malaking factor siya dito sa storya namin. Why? Ano bang role mo dito? It's a very, very deep, may deep meaning ito. Okay. Baka ma-preempt eh, paano kung ano to. Basta meron tayo minsan mga simbolo sa buhay natin which are very important, and sana po abangan niyo kung bakit napaka-importante ng kotse nito sa kwento namin sa Reconnect. Alright. Who else? Carmina, parang medyo naiintriga ako dyan sa nakuha mo. Ano nakuha mo? Ang nakuha ko, tripod support. Actually, yung pamilya kasi namin, ang tawag sa amin, the Crowders. Kami yung Crowders. So, guys, sabay-sabay na natin ipakita. Anong na... ay, magkaiba. Okay, kami na lang nila, Mavi. What's yours? Do you have a mic? Parang tripod din, no? Okay, and then Tatay? Aking bonus from our producer. Ay, wow! Si Gerald. Napaaga? Bonus. Yeah, thank you very much, bro. Nauna na yung bonus ko. Pero maliit pa lang yung bonus ko, ilaw, mini light. Mini light. Yung kay Cassie, ano? Yung sa akin is a rock band t-shirt. Yes. Why? May Easter egg din sa poster and sa gifts, but I'm gonna leave it at that. Okay. Yun lang yun. Yan yung first and last clue. Yeah, first and last clue. Charlie, ano nakuha mo? Akin ay dog leash. Oo. Sakto-sakto may dog talaga. Okay. Pero may kinalaman yan sa ano mo? Of course. Oo, si Kate kasi mahilig din sa aso. Pet love. Fur mom ka ba dito? Yes. Okay. Light, ikaw, ano yan nakuha mo? Nakuha ko po ay luggage tag. Lakwachera kasi. Kasi sa trailer nakita nga namin, di ba? Lakwachera, kalat ka rin ako dito. OFW po.
Okay. Meron po akong luggage tag. Parang pa lang yung luggage ko po eh. Sakto. Thank you po, magagamit ko to. Oo nga, why not? Sakto, lilipat ako bukas. Oh, yeah, perfect! Thank you po. You guys Magagamit are so na kaagad. Thank you so much. Tita Glo, ano nakuha mo? Yan ako ni Vlad ng Corona. Ah, parang perfect naman in real life, Tita Glo. Pero made of diamonds to. Made of diamonds. Sa likod, sino nakakuha ng regalo na gusto mag-share? Direct Jade, ano nakuha mo? Ang nakuha ko ay star. I think, baka din nirepresent ko si Bella since wala si Bella dito. So, meron kasing part ng kwento na may star ng Pasko. So, baka ito yun. She did mention that in the trailer. Narinig ko kanina. Okay. Niya. Ayun, star ng Pasko. Who else? Coco, yan ang nakuha mo? Ako nakakuha ako ng guitar pick. Oo, kasi walang internet eh. Dahil joke lang. Labo Gitarista kasi ako. Okay. Gitarista ako, sorry. Okay. Angel, ikaw, ano nakuha mo? Ako, Instax mini photo slide. Oh, I want that. Yeah, kasi ang role ni Cheska dito, photographer siya. That's why. So, bibili muna ako ng Instax para magamit ko. Nauna na yun. Thank you in advance. Thank you. Dom, ikaw, ano nakuha mo? Naka-receive ako ng ampaw containing 500. Uy! Nauna naman yung raffle. Grabe. Yes. Swerte. May connection ko sa movie, sa part ko. Bakit? Ikaw ba yung bibili ng Noche Buena? Noche Buena. Pagkasya ito sa Noche Bakit? Ikaw ba ang bibili ng Noche Buena, Dom? Ha? Hindi mabibili nito. Okay, sige. Raph, ikaw, ano nakuha mo? Ang nakuha ko is mouse. Bakit mouse ka ba dito? Pwede din. Hindi, mouse kasi yung character namin ni Dom actually is mga IT. Tapos nawala computer geek? Yes, tapos nawala ng intern. Pero sana nakuha ko yung 500. Ikaw na lang namili, di ba? Who else? Alexa? Ako po nakakuha ko ng pouch kasi yung character ko dito palaging maraming pera. So lalagyan ko ng pera. Pero in real life? In real life, nasa maleta, char. Ay, wow! Baliw ka, Alexa. Vance, ikaw na mo. Ang nakuha ko po ay image ni Jesus Christ na carrying the cross. Ay, bakit? Kasi ang role ko po dito ay pare. Okay. Kaya ito po yung nabigay sa akin. That's why. Kelton, ikaw? Sa akin naman, bayong. Ito, bayong. May laman ba yan? Ang ganda. Magkano laman ng bayong? Wala naman siyang laman. I think, siguro yung character ko kasi dito, graphic artist siya in a digital world. Okay. So, nung nawala na siya ng internet, yung character ko, yung pagiging creative niya, ginawa niya sa loob ng kulungan. So, I think, craft siya ng mga nasa loob. Mga ng kulungan. PDLs. Mga binibenta, gano'n. So, ito yung ginamit niyang tools or mekanismo para makakope siya sa kinalalaman. Alright. Thank you. Ang gandang memorabilia nito. Awesome gifts! Maraming salamat. Na-unravel na natin ang inyong mga exchange gifts. Begin our Q&A, but let me throw in first the first question. Direct Jade, kanino nag-start yung idea na ganito ang pelikula ng Reconnect? Kay Eric Mati at kay Michiko Yamamoto, nandito ba sila? Wala. Okay. In-invite ako ni Eric one day. Sabi niya, gusto ko gumawa ng pelikula, mawawala ng internet sa buong mundo. Sabi ko, ang ganda, game. Ganun kaagad, ganun kadali. Ganun kabilis. So after that, dinevelop na namin yung kwento. Nag-assemble kami ng writers to do it. Nag-brainstorm kami. Nagsulat kami ng matagal na panahon. And ito tayo ngayon. Pero yung casting, Direk, how difficult or how challenging was it? Hindi naman ganun kahirap. Kasi mahirap mag-assemble. No? Pero yung pagpili ko sa kanila, merong immediate na parang kumbaga may lukso ng dugo. Yes. Yung parang alam mo bagay sa kanila, alam mo gusto mo silang katabaho. Right. So I think ano naman, no? So naging matagal din dahil binubuo namin yung cast. Pero yung pag-decide, medyo madali siya. Okay. Let's begin our Q&A. Sino gusto unang magtanong? Please
raise your hand. Meron tayong mga ushers na lalapit sa inyo. State your name and where you're from. MJ, Yes, go can I ahead. just add on dun sa kay Direct J, kasi question kung saan nabuo yung Story. kwento. Actually, magkakasama kami nila Sir Dondon, nila Direct Eric Manny. Nagsushoot kami ng Bybus sa loob-looban ng Zambales. Wala pong signal doon. We only had a Starlink or some internet na iPad. Starlink. Tapos sa gitna ng lock-in shoot namin, nawala, hindi na gumagana yung Starlink. And we saw, nakaupo kami, we saw everyone nagpapanik na lahat kasi hindi namin makontact yung mga loved ones namin outside, sa outside world, yung scheduling. And then you could physically see yung panic ng bawat isa. Doon talaga nabuo yung kwento. Accidental, no? Accidental. Parang, ang tawag nila dyan ngayon, organic encounter. Di ba? Yan ang term ng mga Gen Zs ngayon, di ba? Organic encounter daw yun. Okay, who wants to throw in the first question? Marian, ikaw una magtanong. Abot mo kay Marian, napakagandang babaeng naka-red. Si Janice na daw. Ayan, Janice Navida. Go ahead. Hi, good afternoon. Ang tamis ng ngiti ni Gerardo. Huwag ka mag-alala, Je. Ano to? Oo. Very safe yung question ko. I just wanna know, kasi first time mong mag-produce ng movie and for Film Fest pa. So ano yung mga, bakit ka na-convince na finally maging producer and ano yung mga challenges na pinagdaanan mo dito sa movie na to? Marami challenges. Finance, schedule ng artista, yung shoot mismo. MMFF, kung makapasok kami. I think out of 50 entries, 8 lang pipiliin. We were announced top 4. So, doon pa lang, malaking blessing na yan and malaking opportunity. So, mula nung na-announce kami, sabi namin na tara, 100% tuloy na natin to. Ba't ko naisip? Kasi naniniwala po ako sa proyekto. Ang pinaka-importante sa akin is yung storya. You can have a beautiful cast like this, pero kung hindi maganda yung story mo, o hindi malinaw, hindi talaga mag-work. So yun ang number 1 priority para sa akin. And ang favorite season ko is the Christmas season. Matagal na po tayo walang Christmas movie sa MMFF. And I think this year, tayo lang, reconnect lang po yung nag-iisang Christmas movie. So alam ko yung mga Pilipino, mga Pinoy, nami-miss din nila yung Christmas feels, yung mapapanood nila. And Reconnect is the only Christmas movie. So ayun, but and again, ginagamit ko rin siya as a learning experience kung anong matututunan ko para sa mga susunod na proyekto na gusto ko i-produce. So ngayon nasimulan mo na, gusto mo na bang maging tradition siya, yearly gagawa ka na rin, sasali ka na sa MMFF? Well, hindi naman po kailangan sa MMFF lang. I mean, meron din tayo pwedeng gawin sa TV, sa digital, sa movies. So, tingnan natin. Pero ang pinaka-focus ko ngayon, ito po talaga. Ginagamit ko siya talaga learning experience. Lahat ng mali, lahat ng tama, ina-absorb ko. Okay, yung next question ko, i-relate natin sa movie. Since ang title is Reconnect, kayo ba kaya nyo nga mawala ng internet connection? And gaano kayo addict sa paggamit ng social media o ng internet sa loob ng isang araw para masabi niyo na kaya ko ba o hindi ko kaya magkaroon ng mag-disconnect sa aking mga loved ones. Let's have a show of hands. Sino dito yung kaya na walang internet? Ako, I think kaya kong... Halos lahat, kaya. Kelvin, go ahead. I think kaya kong mawala ng internet kasi hindi ako nasanay na lumaki ako sa ganyang... Totoo ba? How old are you? 26 na. Pero mas na-experience ko kasi yung makisalamuha ako sa mga... 1999, no? Medyo wala pang internet, no? Hindi pa siya ganun ka... Meron na pala, pero hindi pa siya... Possible pa lang siya. Yes, kasabay kong sumibol yung internet sa Y2K. yung digital world. Right. So I think hindi ko pa siya ganun kakilala. And para sa akin, hindi pa ako ganun nakapag-invest doon sa digital world. Pero since kailangan talaga siya ngayon 50% siguro, 50-50. Pero sinasabi kong kaya ko 50%, pero 50% din hindi kaya. Kasi ngayon lahat umiikot na sa digital. Right. Lahat ng gagawin mo kailangan konektado ka sa internet. And
nasabi kong kaya kong walang internet kasi the usual. Tayo kasi, bawat tao, hindi natin napapansin na nawawala na tayo or nawawala na yung presence natin sa present. So, I think yung message nitong pelikula na Reconnect is related siya sa akin. Kaya, masaya ako naging part ako nito. How about for the Gen Zs? Blythe, can you survive without internet? Yes, actually, I have an app that can control my screen time. Okay. Kasi napansin ko, sobrang ako na-addict sa phone ko and it's hard not to kasi ito yung generation ko, pinanganak ako sa generation na may social media, may internet. Even my work as an actress, sa business ko din, nakasalalay sa phone. Every interaction, kailangan yung like, for example, may products ako from China, paano kami magko-connect? Kailangan, syempre, makakausap ko sila sa Telegram, mga ganyan-ganyan. Pero para di ako mawala and maging productive pa rin yung araw ko at meron pa rin ako mga physical activities na hindi lang nakababad sa phone, mayroon pa akong app na din-download para mabawasan yung screen time ko. Parang nilalock niya, pwede mo piliin yung social media, yung apps na pwedeng i-lock. So yung Instagram ko, naka-lock siya from 12 to, I think, 1 p.m. hanggang 11 p.m. para makakatulog na ako. Kasi ang nangyayari sa akin, napupuyat ako kaka-phone hanggang 3 a.m. Doom scrolling. Doom scrolling, nagpe-brain rot na lang ako, nagpe-bed rot na ako. So sabi ko, this isn't right anymore. Right. Hindi na ako nagiging healthy sa utak, hindi na din ako nagiging healthy physically kasi I don't even stand up. Nasa phone lang ako the whole time. So, kailangan ko siyang makontrol. Actually, piling ko nga lahat, sana matry yun. Kasi iba na yung epekto talaga ng addiction sa phones. That's true. That's true. How about for the millennials? Sino bang millennials dito? Ayan. Opo, ako nasimulan Wow, talagang hawak ng mic, Charlie. Yes, sa wakas na tawag din ng millennials. Okay, go. Represent. Hindi, ako naman, naranasan ko yung kakastart lang ng internet, yung dial-up pa, gano'n. So, Anong tunog? So, naranasan ko siyang gano'n. So, parang sanay ako na walang internet, Got sa it. totoo lang. At saka, sa totoo ako, nahihirapan ako sumabay naman sa technology ngayon. Yung parang lahat kasi ngayon nasa social media na talaga, parang lahat content creator na. Ako nahihirapan naman ako doon sa part na yun. Tapos, ako na, kasi iniisip ko din, lagi namang may way, like, may call and text pa rin naman, kahit walang internet, may landline pa rin naman, pwede pa rin magsulatan, di ba? So, Aray, sulatan. classic. How about Gen X? May Gen X ba dito? Wala. Kasi di ba, before millennials is the Gen X or the Senials. Si Direct Jade ang Gen X. Direct Jade. Yung generation ko si Mina tsaka si Zoe. Gen X kami. I think kakayanin namin kasi nga alam naman namin yung time na walang internet. Pero kasi ako na meron eh. Parang ang daming conveniences na nabibigay ng internet. Although may time na kahit may ways na, since hindi ko mag-travel, ayoko nag-ways, tapos mas gusto ko yung old-fashioned na tinatanong mo yung mga tao sa kalsada ko. Malapit na po ba dito yung gano'n? Magtanong. So I think masaya ako na meron, pero kaya ko naman kung wala. Wala. Galing. Tita Glo, ikaw. You represent the baby boomers. I don't think it's that important because we're already even going above. We're going AI, and we're even doing recognition. Facial recognition. Yeah, and stuff. It is important maybe for social media, but if you're not that much into social media, You'll survive. no, you will not. You'll be sad, but okay lang, but okay lang. Okay. You can still make it. Right. Eh, ikaw, Tita Glo, grabe din ang mga uploads mo, ha? Ako? Oo. Do I talaga? Di ba may mga dati nagba-viral ka, lagi ka nagba-viral. Fitness routine mo, nagba-viral. Di ba? Yun na ba yun? Janice! Last question na lang. Since
ito yung first time nyo ba nakatrabaho si Gerald and vice versa? Gerald, first time mo ba makatrabaho si Blythe, si Charlie, the Legastis? So ano yung naging bonding moments nyo during the shooting? Ano yung mga hindi nyo makakalimutan? O kung magka-eksena ba sila, Janice? Kasi di ba? Malalalim ang mga bonding moments ng buong cast na to eh. So, dahil sa totoo lang kasi iba-ibang perspective siya. Isang buong kwento naman siya, but it's just in different perspectives. Ang kasama ko talaga si Charlie, kami dalawa. Nakasama ko si Charlie before sa Soldier's Heart, pero ngayon lang kami yung nagka-eksena. Sa totoo lang, ngayon lang kami nakita-kita ulit. Kami lahat. Ngayon nung first time namin nagbuo. So hindi ko talaga sila nakakatrabaho. But si Charlie po yung kasama ko doon sa perspective namin doon sa kwento. Jay, dito parang iba-ibang stories pero hindi siya trilogy film. Hindi. Isang buong kwento siya, iba-iba lang yung perspective. Hindi siya yung parang shake rattle na may episode 1, episode 2. Hindi siya episode. It's isang buong pelikula siya. Okay, thank you Janice. Manila, si Manila ang next na magtatanong. From Push. Hi guys, my question, doing a Christmas movie together as a family, playing a family. So, ano yung challenges or ano yung difference when you're acting with your family, playing a family versus playing a family with other people? Did you have to act differently? Paano ba? Madaling mahirap. Bakit ka masasabing madaling mahirap? Madali because we're very comfortable with each other. Mahirap kasi minsan nahihirapan na akong i-separate yung character ko as kay Carmina. Tapos meron pa kaming show na Hating Kapatid. So yung role ko pa as Rosel. So parang nalilito na ako. Sino na nga ba ako? Tapos simultaneous pa namin ginagawa. Nagka-taping kami for Hating Kapatid. Nag-shoot kami for this, Reconnect. So, as a family din kami dun. So, parang minsan kailangan ko na, wait, nasan tayo ngayon? Anong role ko ngayon? Ano nga ba ako? So, not naman that confusing, pero kinda. Pero I like also the challenge. Gusto ko sa yung china-challenge ko yung sarili ko, I don't want to be complacent. So, madaling mahirap. And wala akong complaints or whatsoever kasi I'm very thankful and grateful dahil kahit nasa trabaho ako, kasama ko pa rin yung pamilya ko. Kasi ang hirap sa mga working moms, diba? Or kahit sa mga daddies na kailangan umalis ng bahay to work, malayo sa pamilya. Ito, may bonus factor na kasi hindi ko na kailangan mag-report doon sa GC namin na nasa work na ako, nasa ganito. Yung, kasi nga magkakasama na kami. So, it's not every day na nangyayari na ganito. So, we're very lucky. I must say that we're lucky and thankful dahil nabigyan kami ng ganitong opportunity. Yeah, actually the challenge is going to the set. It's not the acting on the set. Yung challenge is going to the set dahil may kanya-kanya kaming ritual sa umaga. Sabay-sabay ang whole time. So kahit pwede kaming sabay-sabay pumunta ron, iba-ibang sabay-sabay rin kami. Oo, kasi hindi kami sabay-sabay pumunta. Iiwan ka talaga. Because lalo na si Mina talaga on the dot yan. Or mas maaga pa sa on the dot yan. So yun yung pinaka-challenge sa amin. So, for me and Bob, I guess this family is very blessed when it comes to working as a family kasi yung commercials, nakagawa na kami. And then yung Hating Kapatid as a telenovela sa GMA, now it's a movie. So sabi ko nga, kompleto na. So when I get pag tumanda na talaga ako, meron na akong panonoodin na pamilya namin na magkakasama talaga. So that's a blessing. Manila? Sorry, I'll just add to that para ibang perspective naman para sa amin ni Cassie. Siguro, more than anything, very comfortable kami sa isa't isa. Pero we just treated it as if co-actors lang sa industry. So we just respect, that goes a long way na you just respect the job, you respect your co-actors, and of course you respect each other's time, and that will go a long way. So naging madali siya. Cassie, you wanna add? Sabi niya, really? Nag-react siya kasi, actually, madali makasama sila, Papa Z, sila Mama. Madali lang, pero si Cassie medyo nahihirapan ako. Kaya nag-react siya. Joke lang.
for me kasi, working with my family growing up, we've been doing commercials. So, we come as we are sa work. Ito kasi yung first time, well, besides our teleserye na Hating Kapatid, ito yung first time na we go to work with a role to play. So, we are not ourselves anymore. So, iba na yung diskarte namin sa set. We have our own routines and rituals and whatever. We work very differently, all four of us. So, parang we got to meet each other in a different light, in a way, parang ganun. And yun nga, like what my mom said, it's quite challenging. And if komportable si Mavi, ako personally na-pressure ako, or ewan ko, medyo weird siya na, okay, mami ko to, tatay ko to, or actually, okay ka lang, chill ka lang naman eh. Pero parang, OMG, tatay ko to, OMG, mami ko to, parang, I need to shake this feeling na, okay, hindi ko siya, like magulang, role lang to, this is just a role, I need to get back to the professional side of it. So, that's the challenging part. But I love working with my family, and this is a once-in-a-blue moon opportunity that I'm very, very, very grateful for. One for the books, for sure. Thank you. Thank you. Second question's for Blythe. Hi, Blythe. So you're known more for doing heavy drama or romance, and then parang I've never seen you in a Christmas movie. It's hardcore. What did you like most about the experience and about your role? Actually, ito na nga po talaga eh. Ito na po ang entering my comedic era ngayon. Totoo, comedy ka dito. Sabi ko kay Direk talaga, sabi ko, thank you so much. Ito na po yun. Kilala niyo po talaga ako na lagi ako pinapaiyak sa mga teleserye, lagi pong heavy drama. So ito po yung first na light role ko talaga. So I'm really happy. Ang gaan niya, and sana makita niyo din ako in a different light sa role ko. Right. Happy lang ako dito, guys. Although pinaiyak pa rin ako ni Direk, hindi niya pa rin pinakawalan. Binigyan niya pa rin ako ng cry. Kailangan pa rin daw yun. Hindi ang saya kasi hinayaan lang talaga ako ni Direk to be myself. Narinig niyo yun? No, we didn't. Say it again. Funny. Direk, sabihin mo ulit na nakamike. Nakakatawa siya. Ayan. Ito na yan, guys. Thank you. Alright, last, Manila. Okay, my last question's for Vance. Vance, ano yung first reaction mo nang inalok sa yung role ng pare, and then how did you prepare and what did you think? First reaction ko is kung paano ko siya agad gagampanan yung role, kung pwede bang mas jolly siya as priest or yung mga seryosong priest. Pero thankfully, si Direk habang nag-shoot kami, nung una kasi may ginawa na ako, nabuo ko na yung character ko. Pero on the set, iba yung gusto ni Direk. So, buti na lang may training tayo sa teatro at saka sa TV. Nag-adjust ko siya ng kahit pa paano nung panahon na shoot namin yung isang eksena doon na nag-humili ako. Alright, thank you, Vance. Thank you, Manila. Maraming salamat. Before we pass the mic to the next na magtatanong, I have a question first. Direk Jay, ano yung mga... Reconnect talks about what? Forgiveness? Family connection? Ano yung mga main points? Lahat. Yun nga yung sanang enjoy ng mga tao dito. No? I think everybody will pick up a different thing pag pinanood nila yung movie. So, meron siyang isang overall, pero marami siyang maliliit na topics and themes. Like? Na, well, binagin mo na, may forgiveness, may friendship, may family, may love, meron justice, meron ding individual goals, personal fulfillment, no? Merong truth, merong honesty, merong faith. No, so I think the Christmas kasi is a time to reflect on many things in our lives. No? I don't know kung ganun din kayo, pero pansin ko siya with my family, people tend to reflect during Christmas about themselves and the people that they love. Alright, So, kaya ako tinanong yun, nilatag ko lang ng ganon because my next question is for everybody. Sino outside your family, sino yung gusto nyong ma-reconnect with this Christmas? You can explain, you cannot explain, but you have to mention a name. So, who do you want to reconnect with? Hello, ayun. Wait, isa-isa yan. Don't worry, Calvin, isa-isa natin yan. Dire-diretso lang. From Dong,
up to Gerald. Let's start with Dom. Wait lang, ako muna. Ay, wow! Ikaw agad-agad, Kasi ha? baka maubos pagdating sa akin eh. Baka maubos pagdating sa akin. Alam mo, MJ, genuinely, truthfully, I want to reconnect with myself. So myself is already... is Gerald. So myself is already taken. Okay, so Gerald. Yeah, so ako na yan sa akin na yan. Specifically this Christmas, or Yes. someone you just want to reconnect with? Yes, this Christmas. Kasi sabi nga ni Direct J, this Christmas, the Christmas season is, the season of perpetual hope. It's a season of forgiveness, of love, of friendship. And your movie talks about it, di ba? So, sino yung gusto niyong ma-reconnect with this Christmas? Go ahead, Blythe. Hawak mo na yung mic. Respectfully, I don't have anyone na I still want to reconnect with because I'm still connected with everyone na You wanna be with? I wanna be with. Okay. So, if I kind of like disconnected with the person, masaya na ako sa kasama ko sa Christmas. So, yun yung pahabayin yung sagot ko pero wala. Okay ka na Lahat doon. ng kasama ko ngayong Pasko ay lahat ng minamahal ko sa buhay ko. Okay. Dom, ikaw na. We move to you. For me, reconnect with my best friend. Kasi may pagka-misunderstanding kami recently, so medyo not in good terms kami. So hopefully this Christmas, maayos lang. It's a good time to do that, di ba? Raph, ikaw. Medyo gaya-gaya kayo doon, pero best friends. Kasi nung high school, meron akong parang core group of friends. And apparently, nung nag-work na kami, hindi na kami masyadong nakapag-usap. So I think this is the best time for us to reconnect. Ganda. Alexa. Ako po siguro I'll want to reconnect with the name Paolo. He's my real dad and I would love to reconnect with him. Nice. Kokoy. Ako ba? Ako, hindi, simple kay Blythe eh, kasi wala naman akong kumbaga lahat ng konektado ngayon, okay kami lahat. So, naisip ko lang ngayon siguro yung mga naka-ice water ko ng bata mo, kasi nakalimutan ko na yung pangalan nila eh. Mga childhood buddies yun. Oo, yung panahon wala pang internet, di ba? So, shoutout sa inyo, gusto ko ma-reconnect. Angel, ikaw. Well, ako, I really choose my circle po kasi. So, and I keep the people that I love. Same with Blythe. So, I don't usually disconnect with people. Kasi, yun nga, I value them so much. So, I don't think I have anyone in particular na gusto kong makareconnect. Kasi wala naman din akong someone na hindi ko okay with. Hindi, Coco. Yun na yun. Thank you, Angel. Kelvin. Okay. May ganon? Nagasigaw ah. Okay. And then sa akin, agree ako kay sinabi ni Gerald. Kasi, madalas kasi tayong occupied, no? And yung Christmas, yung masasabi natin bilang nasa industriya tayo, na makakasama natin yung mahal natin sa buhay, pamilya natin, o kung sino man mahalaga sa atin. Gusto kong mag-reconnect sa sarili ko kasi madalas akong detach sa pamilya ko. And dahil yun sa sarili ko, sa ginagawa ko, sa mga choices ko, and I want to find some peace of mind kasi maraming nangyayari. And yung reconnection na yun, I think, yun yung kulang sa akin this Christmas. And yun yung kailangan ko. Yeah. Alright, thank you, Kelvin. Vance, ikaw? Siguro sa akin, para maiba lang yung mga dating naging aso ko. Kasi parang nung time na elementary ako, tapos may aso ako, parang ang saya-saya ng, when you look back, parang ang saya-saya, sarap sa pakiramdam, na may kalaro ka. Kaya yun po yung siguro. Ganda, good answer. Thank you. Mavi? Siguro... Teka, may ano daw sabi? Connected na kami. Wow! Siguro sasabihin ko, lola ko, dahil siya yung natitirang grandparent ko na lang, and I realized with certain circumstances that happened recently that people, your loved ones, lalo na yung older generation, they're only getting older by the day. So, I want to reconnect with my grandma kasi I've been so busy. Siyempre, during my free days, I choose to rest. So, ayun. Sana this Christmas I get to see her more often. Nice. Cassie?
Ako naman, I think it would be a handful of people. Alam niyo naman na, there are times in our life na we disconnect with people, but eventually, if they're meant to be a part of our lives, they come back. So I feel like this is the season where the people I've disconnected with, reconnect ulit kami this season. So those handful, reconnecting with them currently. Nice, ganda. Zoren, Z? Nag-iisip ako, ang dami kong pwede sabihin, pero... Go ahead. Huwag mo na i-filter yan. Huwag mo na i-filter. Siguro ano na lang yung... actually, I have also an answer yung dog. Well, siguro I'll go that route yung dog. As a kid, actually teenager, so wala ka bang alam. Walang social media na, be kind to animals, mga gano'n. So, I was cruel to that dog. Ayoko na ituloy, may iyak lang ako. Yeah, magkaiba tayo, bro. I was old, it was a poodle. So, I wanted to have a new dog, but hindi ako pwede mag-alaga ng isang aso hanggang hindi mawala itong isang aso. So, yeah, for the longest time, hanggang ngayon, dala-dala ko yun actually. Yeah, yun. So, sometimes, yung mga asong alaga ko before, pag hindi tumatagal, feeling ko I'm being punished for that, for being cruel to that poodle na hindi ko dapat ginawa. So yun, hanggang ngayon dala-dala ko yung ano na yan. So, yan, pasensya na. Mina? Thank you, Z. May additional question si Tita na daw ang ginawa niya. Sabi ko, I don't want to know. Okay, I want to reconnect with two people. My mom and my dad, but they're both not here, so I don't know how I'll reconnect with them. So, pero since yun yung question mo, yun sana. I mean, perfect yan, especially sana nga meron kahit sandali lang every Christmas, kahit 1 hour lang, just to be with them, just to reconnect with them. Yun. Thank you, Mina. Charlie? Alam ko sinabi mong bawal family, pero sila talaga kasi hindi kami magkakasama basically. Nasa US kasi silang lahat. So, miss na miss ko na talaga yung pamilya ko. Like, yung gusto ko silang mahawakan talaga, mayakap talaga. Kasi, lagi kami magkakausap thank you talaga din sa internet. Magkakausap kami lagi sa video call, ganyan. Pero iba pa din yung makakwentuhan mo sila harap-harapan. Yung masabi mo yung mga problema mo harap-harapan. And iba yung comfort na nabibigay nila, lalo kung physically. Do you have plans this Christmas to go there? Busy? Oo, mahirap. May reconnect. Pero siguro kapag lahat natapos na siguro yung work and magkaroon ng bakanting time talaga na mahaba, sobrang gusto ko pumunta sa US. Okay. Tita Glo, ikaw, who do you want to reconnect with? Well, I'm connected to everyone. Baka yung mga may utang sa akin. Yun na yun. Marami ba, tita? Somehow, a little, not so much. But I'm connected to everyone eh. Right. It's so easy now with the phone. Correct. Kahit maisip mong bigla, Tawag agad. Okay. Maraming salamat for gamely answering that question. Sino gustong next na magtanong? Romel, ikaw na? You wanna ask a question? Dali na, Diyos ko naman. Sayang naman yung presence mo dito sa event. Microphone please, kay Romel Gonzalez. Yes, hello. Siguro, kung sino na lang yung merong Christmas na hindi nyo makakalimutan, pwede napakasaya o masakit. Sino Christmas na hindi nyo makakalimutan, pwede masaya, masakit. Siyempre, when I'm with all my children, that's the most important. Kasi noon, when the kids are at home, before I go to the big family party, I give them their gifts. So each child was different. Like sina Isabel, I write a map kung saan ko papadala. And then they follow the map, the house, finally I got her a bike. It was on the tree. Okay? And my other son had the biggest gift. Mga 3 days na, excited siya.
Tapos finally, binuksan na niya. Tapos it was a computer chair. And then sabi niya, ha? Computer chair? My Christmas gift? Parang na-shock siya. Why that? Di ba? Wala pa siyang computer na time. And then my other daughter, it was a dog that she really loved for mga 2 days. Afterwards, ikaw nang bahala dyan. Di ba? Okay. Thank you, Tita Glo. Anybody else? Follow-up lang, Tita Glo. Anong ginawa niya doon sa computer chair? Wala naman siyang computer. Wala. Siyempre, he has to say, thank you, I love you, Mommy. Pero makita mo sa mukha niya. Puzzle. Why this? It's famous na nag-give yun. Sino pa yun namang masakit? Who else? Ako daw. Masakit o masaya? Unforgettable Christmas. I guess for me, siguro yung childhood Christmas ko, yung very complete yung family, ang daming pagkain, and then yung mga presents, kahit yung mga remote control na cars, or yung mga pellet guns, tapos makikipaglaro ako with my cousins and my friends. So it was just the perfect Christmas talaga. Si Mina na madalas pumapaiyak pag ini-interview ko, meron bang unforgettable or sad Christmas? Unforgettable Christmas. Sorry, nandun pa rin kasi kami sa aso. So sorry, Ayan, hindi makapag-move si tita sa aso. Mina, since madalas kitang mapaiyak pag ini-interview kita, meron ka bang sad Christmas na hindi mo kakalimutan? Or happy Christmas? Definitely walang sad. I refuse to be sad on Christmas Day or sa New Year. Ayoko maging sad. Siguro, wala talaga akong specific na Christmas year or day or na masabi. Kasi nga, lahat ng Christmases namin, lahat ng New Year celebration namin, for me, laging memorable at masaya. Kasi, it's being with your family eh. Hindi lang kami immediate family, pero yung with my siblings and their respective families. So, lagi kasi kami yung nag-host ng Christmas and New Year. So, Legazpi and Villaruel, laging nasa bahay namin. So, it's always memorable, it's always fun. You know, just being with your family na kumakain lang kayo, kwentuhan lang. Yung perfect na yun para sa akin. So, every Christmas and New Year. Who else daw? Yeah. Z. Yeah, throwback tayo. Mga 1980s siguro to, or yeah. Siyempre, pag bata ka noon, pag malapit na, caroling na, di ba? So yung mga lata, bubutasin mo na yun, lalagyan mo ng plastic, gawin mo ng tambol. Tapos yun, magka-caroling na kayo, maliliit kayo, may mga uhog kayo, may ganyan. May mga libag sa leeg, caroling. Tapos yung kanta nun, I'm sure di nila alam yung kanta. Sa may bahay. O hindi, pag kumanta ka, walang binigay. Salamat, salamat, pwet niyong may lamat, salamat. Tapos, boom, takbo na kami. Sure. Yung mga nakakamiss dati ngayon, wala eh. May nakapag-caroling ba dito sa mga bahay-bahay? Blythe, Charlie, Alexa. Hello. Lalo ka na Coco eh, di ba? May share ako kasi sa amin dati sa Laguna pa to. Pag papalapit na yung Pasko, nangangaroling na, basta pag December, bisa nga November pa eh. Sabi, diba? Kami patawad kasi araw pa ng patayan, idol, di ba yan? Pag December na, nangangaroling na ako. May isang beses, sinutusan akong bumili ng mantika. Oil po. Cooking oil, sorry. Cooking oil po. Sorry. Grabe, Carlina, mantika, hindi mo alam. Nakakaloka ka, social na masyado. Sinutusan ako bumili inutusan po ako bumili ng cooking oil, yung tigpa 5 pesos, yung nasa sachet pa. True. Yan po. Ngayon, naglalakad po ako papuntang tindahan, nahulog yung pambili ko, yung 5 ko, nahulog sa kanal. Na-stress ako. Tapos na-realize ko, bigla ako naisip, Pasko nga, nangaroling ako. So, nag-ipon pa ako ng tanghalin tapat para lang may pambili ako ng mantika. Share ko lang po. Para mabawi. O hawat, meron bang sad? Baka merong sad Christmas? Blythe, may na-encounter ka bang sad Christmas? Sad, pero isa sa unforgettable Christmas ko when I was 15 kasi yun yung last Christmas ko with my grandfather. So, super memorable sa akin yun kasi yun yung last Christmas memory ko with him. And ever since, parang, that's never been complete. The same. It has never been the same. Yes. Romel? Okay ka na? Ihugot na Thank kayo. Thank you. Eto, sa totoo lang, Tita Glo,
Charlie, kasal ka na, di ba? Charlie, Tita Glo, and Carmina, yung totoo, kasya ba yung 500 sa Noche Buena? Kayo ang naghahanda. Of course, pwede. And by the way, Seth Chris is a good friend of mine. She showed me all that the DTI had shown that is below, that you can make 500. You can have corned beef, you can have fruit salad, you can have pineapple juice na dinadagdagan ng maraming yelo, and then you can make pancit. Oh, Carmina, ikaw, sa pag-budget mo, kasya ba? Hindi talaga. Sorry No. I think it really depends sa pamilya, kung gaano kalaki yung pamilya, kung anong gusto nyong ihain sa Noche Buena. Pero kung talagang pagkakasya at wala talagang choice, hindi ko naman kasya. Pero, kunyari, spaghetti mo, wag ka na mag-ambisyon, may giniling ka. Siyempre, noodles na lang din, tsaka tomato sauce. Kung meron ka pang mabibiling cheese na mura-mura, na feeling ko naka-itemize yata yung cheese na meron. Pwede naman, pero wag ka nang gumawa ng yung giniling. Tapos yung fruit salad mo, syempre, as much as fruit cocktail, gusto mo maglagay ng pineapple tidbits, hindi ko na magagawa yun. Doon ka na lang sa fruit cocktail, at saka siguro isang Nestle cream, may brand. at isang cream, huwag ka na maglagay ng condensed milk. Correct. So, di ba tayo, kapag gusto, gagawa ng paraan. Diba tayo mga Pinoy, maabilidad tayo, pero realistically, for me, if you ask Challenging me, na yun, no? challenging, hindi talaga kasha yung 500. Maybe noong 1993, kasha. Correct. Charlie, kasya ba yan sa inyo? Ay, sorry, Z. Yeah, sorry. No, because everyone's missing the point. The point is Noche Buena. Noche Buena is not, it's a feast. So kung second rice ka, tatlong rice, habang nakikipagkwentuhan ka, that's not a day or a night of nagtitipid. It's a feast for everyone. So kahit ako mag-isa, gusto ko makahamburger ng 3 or 4. Because it's a Noche Buena. So we have to take that, we have to consider that event na once a year lang nang nangyayari. Pwede ba naman may fiesta ka, nagtipid ka? Di ba fiesta sa mga magarbo? So, let's go to that detailed event muna, bago tayo sa 500. So, yun lang po ang additional ko dyan. I like that. Feast nga naman yun talaga. Charlie, kayo! Ako, honestly, feeling ko din hindi kasya yung 500. Kasi sa totoo lang, sa isang araw, ang hirap na pagkasyahin ng 500. Oo. More so sa Noche Buena. Kahit sa 2 tao, ang hirap na pagkasyahin na makapuno ka ng 3 meal a day sa 500. So, syempre, tulad ng sinabi po nila na ang Noche Buena gathering yan, dun lang kayo magsasama-sama. So, at least man lang enough sana yung food para sa lahat. So, ang hirap po ng 500. Pero gaya nga nasabi ni Mina, ang mga Pinoy, maabilidad, maparaan, madiskarte. So, pagdasal na lang. Hindi. Baka pwede instead of ground beef or ground pork, baka pwede tuna na lang. Or iba, I don't know, maabilidad natin, kaya natin. At saka feeling ko hindi tayo magsistick sa 500. Correct. May mantika? May mantika. Kailangan may mantika. Ay, depende. Cooking oil. Cooking oil. Kelvin, ikaw, sa tingin mo? Yun, sa totoo lang talaga ako, bata pa lang ako, kasama na ako sa palengke, ganyan. So, aware ako. So, sa akin kasi, iba't-ibang lugar, iba't-ibang presyo din ang bilihin. Totoo. So, kung makakabili ka ng mga ganyan, yung mga recados, yung mga pansakog, kahit pa sabihin mong maliit na portion yung lutuin mo, hindi pa rin talaga siya kakasya. Dahil let's say, sige, maging practical na. Kasi yung event mismo, tama si Zorin doon. Yung event talaga siya mismo, it's a gathering. Right. Diba? Noche Buena. So, hindi siya pa pwede sabihin ng normal day na magluluto ka lang ng ulam. Baka siguro pwede kung magluluto ka lang ng ulam. On a regular day. Pero yung bigas pala ngayon, sa totoo lang, 50 pesos na. Yun na yung standard rate na hindi na katulad dati na makakabili ka ng 5 piso, 10 piso. Baka doon pwede. Correct. Or 25 pesos, pwede pa. Yun, sibuyas, bawang, ang mamahal na cooking oil, ang mahal na rin eh. Paano mo pa bibilihin yung mismong, di ba? So para sa akin, hindi siya doable talaga. Okay. Kahit pa sa 2 tao. Pang isang tao, pwede siguro. So Dom, i-challenge mo yung sarili mo. Since nakakuha ka ng ampaw na 500, gamitin mo yan.
Gamitin mo yan. Okay, Alan Jones! Hi. I-connect na natin doon yung question kasi mahirap naman talaga ang buhay ngayon, di ba? So, hindi kaya, halos hindi na nanonood ng sine ang masang Pinoy kung totoosin sa mahal ng presyo ng ngayon, cinema tickets. So, halimbawang sa Pasko ay meron kang 500 para sa Noche Buena at may 500 ka rin for the magagastos mo pang panood ng sine. Paano niya mahihikayat na sa 8 pelikula, isama doon, at ilan ang kasya sa 500, siguro 2 pelikula lang, di ba? Parang mga... Isa lang yan. O, di ba? Isa lang na sine yata. Papalagay natin 2. Para kay pasagot natin kay Mina, kay Je, kay Blythe, at saka kay Direk. Paano yun sila makonvince na isama doon sa 2 pelikula na panonoorin nila ang Reconnect? Para po makatipid, reconnect lang ang panoodin. Bakit? Para makatipid, di ba? Anong dahilan, Blythe? I-defend mo yung mo para panoorin nila yung Reconnect sa kanilang gagastos. Kasi it's Christmas. No tayo ng Christmas movie. Ang tagal-tagal na nga po walang Christmas movie. And ayun nga po, again, wala. Choice naman nila yan. Sinasabi ko lang as a friend. Friendly advice, para po makatipid tayo, reconnect na lang ang panood nyo. Trust me, it's worth your time. Merry Christmas! It's December 1, maligayang Pasko! Kaloka si Blythe. Napili ko Kapag isa lang ang pinanood mo, mas madami ka pang Noche Buena. So, kami na lang po, panoodin nyo, maraming salamat. Sige, alamin natin kung na-convince sila, ha? Si Je, siguro. Si Je, paano mo sila i-convince si Je na panoorin ng Reconnect? Bilang na producer. Kung bakit Reconnect? Para ba? Kung 500 pesos lang yung budget, which is, tama, maliit yan sa panahon ngayon eh. Maliit talaga yan sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ng Pasko, diba? And with what's going on with the country, mahirap. So that motivates me even more as an actor and as a producer na magbigay ng magandang produkto. Kasi alam ko gano'ng kahirap kitain yung 500 na yan. Lalo na po sa mas ordinary ng tao. Diba? Magkano bang minimum wage ngayon? Diba? Close to 500, 600, parang gano'n. So, gagapang pa yan mga yan sa baha para lang kitain yan minsan. So, ayoko naman sabihin na mas maganda yung pelikula namin sa iba. I can only say what I control is yung trabaho ko. I always want to give something worth doon sa 500 na yan. But it's a feel-good movie. Lalabas kayo ng sinihan ng nakangiti. May mga tanong. Patayin kaya natin yung cellphone natin 1 week or patayin mo natin yung internet. You know, we want to strike a conversation. So, gusto ko paglabas po ng audience sa sinihan, masaya sila. Especially kung madidistract natin sila from what's happening sa bansa natin for 2 hours man lang. Diba? Yun po yung goal ko. So, maganda lahat ng mga entries, pero sana po unahin yung Reconnect. I love it. Ang galing MJ, very producer, sumagot si Je. Si Direk muna, bago si Mina. Ako, kung 500 pesos lang yung budget mo, idagdag mo na lang sa Noche Buena. Para 1,000 na yung Noche Buena. How selfless. Pero kung talagang gusto mo ng movie, I think, hindi ko pareho ni Jero, hindi ko man masasabing kasi hindi ko naman napanood pa yung iba. Except yung isa kasi kasama din ako doon sa isa. Kasi alam ko yung mindset nung pag ito na yung budget mo, tapos kailangan mong pumili ng papanoorin. Gusto mo kasi sulit. Gusto mo sulit. So ang tingin ko mapapakakuha ng Reconnect is nakakabusog siyang pelikula. Kasi hindi lang naman money din yung purchase, kundi time. And I think watching Reconnect, habang pinapanood mo siya while spending 1 hour and 47 minutes watching it, maraming binibigay sa'yo yung pelikula. Nakakabusog siya. Iba't ibang feelings and nakaka-overwhelm and nakaka-feel good. So I think, yun yung mapapangako ko. Na yung pagbayad mo sa kanya, sulit siya. I think that's a good point na pagbabayad ka for a sine, pag uwi mo, may take home ka. May not be physically, but in your heart, in your mind. Diba? Alan D? Thank you, Derek. Carmina. Yung 500 ba, pang pamilya ba yun? O isang tao lang? Isang tao. 1 person. Isang tao lang? Yeah. Ang lungkot naman. Ako siguro katulad ang padadagdag ko sa mga sinabi nila.
Kasi kami lang kung bakit reconnect ang dapat nilang panoorin. Kasi isa lang ang pwede nilang panoorin sa lahat ng entries, di ba? Ako, ang may dadagdag ko, kasi kami lagi may Christmas theme. Okay. So parang just in time for Christmas, syempre once a year lang dumadatingin sa buhay natin eh. So might as well, pag meron kang pinanood, yung may Christmas feel, na hindi lang siya basta-basta Christmas feel, kasi natutuon yung family, yung pagmamahal ng isang pamilya, pagmamahal ng boyfriend-girlfriend, ng pamilya, ng magkakaibigan. At saka, katulad din ng sinabi mo, may take home ka kasi paglabas mo. So parang feeling ko magiging worth it talaga. So parang katulad din ng sinabi ni Derek, busog ka paglabas mo kasi emotionally, physically. Tsaka sana naman may popcorn na kasama. Wala pang popcorn ng girl. Cornic, susot ko yung sa'yo. Cornic na lang, at least busog pa rin, diba? At least busog ka. So, yun, dapat yung napanood nila, reconnect. May mga cinemas na may popcorn at water na nakasama. Pero mas mahal. O yun, dun kayo, para at least sama busog na, may tubig, tapos popcorn. Ayun. Thank you guys. Merry Christmas. Maraming salamat, Alan D. Okay, before we pass the next question, kung meron kayong bibigyan ng regalong isang tao dito sa cast, sino yung bibigyan nyo at anong regalo bibigyan nyo? Ako si Vance. Matagal na rin kasi namin ito magkaibigan. So... Ang regalo mo sa kanya, Kelvin, ay? Ang hirap, pero siguro ang regalo ko kay Vance, kung pwede lang, kung maaari is yung passion. Passion. Ako si Blythe. Ireregalo akong chocolate kasi, di ba ang dali lang ng chocolate? Kasi lagi siyang dinedeprive sa chocolate. Ah, totoo ba? Oo, lagi siyang parang, bawal siya kumain ng sweets, ng junk food, ganyan. So, chocolate kay Blythe. Okay. Si Ate Charlie naman, exchange gift nga. Exchange gift ko. Siguro make-up po, yung make-up ko na. Kasi yung brand ko... Nasingit mo ba yan, ha? Blythe, ha? Reconnect to, eh. Kaya nga reconnecting. Ngayon na kami nakita, naalala ko na pag-usapan namin dati. Swabe mo doon, ha? Padalahan ko siya ng make-up. Okay. Baka naman, Blythe. Tita Glo. Okay, ako kay Direk. Okay. I will give him a watch. Ay! Para pagdating ng pack-up ko, alam niya. Nakakalimutan ba niya, Tita Glo, ang pack-up time mo? Nakakalimutan niya pack-up time mo? Je, sino niregalo mo? Kailangan tangible ba? Yeah! O sige, isip ka muna. Direk, ikaw, niregaluhan ka ni Tita Glo ng watch. Niregaluhan ko siya ng party. Magpapaparty ako para kay Gloria. Feeling ko kasi masaya siyang ka-party eh. Who else? Akala ko direct binigay mo stopwatch. Parang nakahintulan. Watch na delete na stopwatch na yung medyo sira na siya na hindi niya alam, di ba? Sino niregaluhan mo, Mina? Baka dapat pati yung producer regaluhan mo ng watch. Sino ba gusto kong regaluhan dito? Actually, ang gusto ko makatanggap ng regalo, gusto ko ako yung makakatanggap ng regalo. Gusto ko si Blythe. Gusto ko siyang iuwi. Gusto ko siyang gawing keychain. Gusto ko siyang gawing bag charm, cellphone charm. Oo, gusto ko. Naaliw ko sa kanya, kaya gusto ko siyang gawing bag charm. Okay. So, hindi ako yung magbibigay, ako yung tatanggap. Makakatanggap. Who else? Ako, ikaw, sino gusto mong regaluhan sa cast na to? Ako, ito, lalay pa ba ako sa Angel na. Ano ba kayo? Sabihin nila promo. Wow. Hindi, kasi closing kami talaga nila Angel. Bigyan ko siya ng pagbabanta, regalo, di ba? Insenso. Bakit naman yun? Mahilig siya mag-ganon eh. Magtusok-tusok para ma-relax naman siya. Nag-busy siya eh. Okay. Tusok-tusok. Tusok-tusok. Mahilig siya magpausok. Who else? Sino gusto? Mavi, Cassie, sino gusto niyo regaluhan sa cast? Ako siguro bibigyan ko si Kuya Zor ng poodle. Okay. Hindi. Ito na yung storya. Meron talaga kaming toy poodle ngayon. At yung toy poodle na yun,
very close sa kanya. So siya talaga yung master. So feeling ko, baka yun yung reincarnation, katulad ng sinabi mo. Kasi yun ang baby niya. Okay. Yun na yung katabi niya sa pagtulog, hindi na ako, na-echepuera na ako. So kung ako yung dating ginaganon-ganon, wala na, mas unang-una, ang pangalan niya Scoop, babae siya. Babae ba yung dati? Yung babae, ay yung dati, hindi yung dating inapi mo, babae ba o boy? Inapi talaga. Anyway, so babae, babae, tapos babae yung ngayon. So, at hindi lang isa, kung hindi dalawa yung malapit talaga sa kanya. So, magkapatid yon si Scoop at saka si Brutus. So, baka yun na yun, yung gift mo na advance na. So, forgive yourself, Kata. You have to forgive yourself para makapag-move on ka na. Kasi, meron tayong mapagpatawad na Diyos. So, napagpatawad ka na niya. So, happy ka na. Ako, to keep things light, ako, i-gift ko si Dom. Kasi may 500 siya ngayon at di kasya sa Noche Buena. So, dagdagan ko yun ng 500 ulit. Para kasya. 1,000 na. Kasi ikaw? Siguro, to keep things heartwarming, I think I would give a gift to Kuya Je. It would be siguro like a film camera. Para, sige, since this is one of your greatest achievements, para lang may memory ka na, okay, I can't believe I did this, ito yung achievement ko. That's Because nice. just like my older brother. To capture the moment. To capture the moment. I know. Alright, thank you. Last question na tayo. Paabot natin yung microphone, please. Down to our last question for today. Thanks, MJ. Reconnect is a story, Christmas story na different perspectives. So siguro the answer can come from a representative or representatives from each perspective. Okay? So my question is, what for you as your character is the biggest Reconnect story that you want the audience to also learn? That's a good one. Siguro sa perspective po namin ni Charlie, sa kwento namin is sometimes saying goodbye doesn't mean it's bad. Sometimes we have to say goodbye for our personal growth, for us to learn from the relationship or for the experience. Na baka down the road or through this experience we become better people. So not all goodbyes ay malungkot. I mean, sa simula, syempre malungkot. But when you go through it, there's always a silver lining. As long as you think of it as a positive. Kasi there's always a learning experience through failure, through success. Ako, personally, I learned more through failure. Ang dami ko natutunan. I learned nothing almost from success. But I learned a lot through failure. So yun yung siguro sa amin is more on growth, personal growth. Not all goodbyes ay malungkot. Anybody else from the cast? Blight, si Blight wants to answer. Can we hand out microphone to Blight, please? Ako po, sa mismong character ko, if you're not happy where you are right now, whether it's sa relationship, sa trabaho, kung asan ka man, if you're not happy, don't be afraid to move on, to explore some more, because God will always provide. Yan po ang gusto kong matutunan nila, ma-keep nila doon sa story ko na God will always provide at laging magbibigay ng opportunities for you. Kasi bilog ang mundo, yun po yung pinakagusto kong magagets na lang kapag pinanood nyo Reconnect. Kaya dapat panoodin nyo. So, yun po, bilog ang mundo, babalik din po lahat ng nawala sa inyo. Thank you. Ako naman po, yung justice, I think. Kasi sometimes yung justice, akala natin, nasa kamay ng ibang tao. Pero, I think, realization ko sa perspective ng character ko is, nasa atin yung justice. Kailangan lang natin siyang tanggapin kasi minsan, or madalas tayong sarado doon sa perspective na tumatalo sa sarili natin para matanggap natin yung hustisya. Yung hope sa justice.
Alright, anybody else? Carmina? Ako siguro sa pamilyang Crowders, kasi mga vloggers kami dito, vloggers kami. Siguro yung character ko, parang ang takeaway ko dito sa character ko dito, na hindi ibig sabihin magulang ka, at yung feeling mo na ginagawa mo ang lahat para sa pamilya mo ay palaging tama. So you also need to communicate with one another. And when I say communicate, you don't only talk, you also listen. So syempre pamilya kayo, diba? Pamilya kayo dito. At saka vloggers nga kami eh. So hindi pwedeng lahat ng gusto ng character ko ay na lang ang masunod. So, pero, yun na nga, like I said, yung realization ng character ko dito, ang ganda kasi na hindi sinasadya, but because nawala yung internet, meron palang ganong klaseng problema na hindi naman ina-acknowledge. And then from there, by accident, na-solve lahat. At hindi lang naman, ang dami ko nang sinabi, parang kunento ko na sa inyo. Pero yun na yun, yung parang it doesn't mean na porque pamilya ka, you know everything. Right. So communication is the key. Not only sa pamilya, but sa boyfriend-girlfriend, sa bilang magkakaibigan, communication is the key. I agree. You're good? Okay, maraming salamat, Carmina. Thank you, everybody, for sharing, and to our cast for answering the questions. Actually, na-realize